Patay na siya? Nahulog sila Gon sa patibong ni Bourbon. At ngayon, pare-pareho silang nagmistulang bihag sa loob ng kuweba. Papaano ng Hunter exams? At si Leorio, makaligtas pa kaya siya sa laso na kumakalat sa katawan niya? Paano nangyari na patay nang siyang naglatag ng patibong sa kuwebang ito? Sabihin mo! Ako ang nakapatay sa kanya. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung paano. Uy, Gon, kunin mo si Leorio. Baliwala din yan. Hindi mo din mahahawakan kahit ang bangkay niya. Tinuruan niya ang mga ahas na umatake sa oras na may lumapit. At magtangkang humawak sa katawan niya. Hindi lang kapag may nagtangkang lumabas dito sa kuweba. Lason para labanan ng lason. Ah? Itong mga sugat niya, gawa ito ng mga bubuyog na neurotoxic. At malamang, anaphylactic shock ang ikinamatay niya. Ano yung anaphylactic shock? Kapag natusok ka ng bubuyog, maglalabas ang katawan natin ng antibodies para kontrain at subukang labanan ang epekto ng toxins. Pero, ibang mangyayari kapag ang taong yun ay natusok uli ng parehong species ng bubuyog, makakaranas siya ng allergic reaction. Ang malalang kaso ng allergic reaction na yun, ang tinatawag na anaphylactic shock. At depende sa sitwasyon, maaaring maging nakamamatay ito. Magaling ka palang kumilatis. Nahuli mo ako. Totoo? Gumamit ka nga ng bubuyog? Siguro nahulaan nyo na. Si Bourbon ang target ko. Pagkatapos ko makatiyak na nakapasok na siya sa kuweba, nagpakawala ako ng sleeping gas sa may bukana. Naghintay akong umepekto yun bago ako pumasok. Tulog na tulog si Bourbon, pero hindi ko alam na nailatag niya na pala ang patibong niya. Hindi ko alam na napakaraming ahas. Yung karamihan ng mga ahas na nagtatago pala sa mga crack sa pader at kasulok-sulukan ng kuweba, hindi naabot ng gas. Buti na lang mabilis akong nakalundag papalayo bago ako matuklaw at kahit papano, hindi ako sugatan ng malubha. Kaya lang nung tumili ako, naging aktibo ang attack switch ko. May mga bubuyog na nakatira dyan. Sa oras na tumili ako, bumagsak o masaktan, lalabas sila at lulusugin nila lahat ng ibang tao sa paligid. Pero hindi ko sinasadyang mapatay siya. Hindi ko naman alam na natusok na pala siya ng ganung bubuyog noon. Ginusto ko siyang tulungan pero hindi ako makalapit. Dahil ako naman ang susuburi ng mga ahas. Okay na, bumalik na kayo. Ang problema nung sinubukan kong umalis, nagsilabasan yung ibang ahas at doon ko nalaman na kahit patay na siya, may naiwan siyang patibong. Wala namang ibang nakakaalam kung paano patigilin yung mga ahas kundi siya. Nabitag niya tayo dito at wala tayong takas. Leorio! Ay, lahat na subukan ko na, suko na ako. Wala tayong magagawa kundi hintayin ng mga examiner na sunduin tayo. Dadating ang examiners? Pupunta dito mga examiner para sagipin tayo? Hindi mo ba alam? May tracking device sa mga ID number tags natin. Para malaman nila ang lokasyon ng bawat aplikante. At kung may hindi pa nakakabalik pagtapos ng time limit, pupuntahan sila ng examiners. Pero syempre, hindi ka nila mahahanap pag nawala na yung number mo. Mabuti na lang isang araw na lang ang natitira sa time limit. Sumuko na lang tayo ngayong taon at maghintay ng saklolo. Hindi pwede yun. Huh? Lalong lumalala ang kondisyon ni Leorio. Kailangan siya madala sa doktor. Hindi makikialam ang mga examiner habang nagaganap pa ang exams. At kung nawala na ang numero mo, hindi ka nila matutulungan. Siya rin naman ang may kasalanan. Pinalaan ko naman siya. Grabe ka! Good! Huwag kayo pumasok sa kuweba! Wala na rin kayong magagawa, kundi magdasal na sana tumagal pa siya hanggang matapos ang exam bukas. Hindi. Sigurado akong may iba pang paraan. Paraan na alam kong nandito ngayon. Pero paano kung wala pala siyang dala? Madadagdagan lang ang biktima. Korapi ka! Ikaw na munang bahala kay Leorio! Ano? Meron yan! Sigurado! Gon. Sandali lang, Gon. Saan ka pupunta? Uy, okay ka lang? Hindi mo ba nakita yung nangyari kanina sa kaibigan mo?
ikaw naman. Okay. Mga baliw kayong lahat. Tinaya mo ang buhay mo at sumugod ka sa mistulang pugad ng mga ahas kahit hindi mo pa alam kung may lunas. Kung iisipin, pabor naman sa kanyang sitwasyon. Kung manglalasod ka gamit ng kamandag ng ahas, dapat lang na may dala kayong lunas bilang huling alasin, di ba? Oo, alam ko naman yun, pero kahit na. Totoo. Kahit na alam mo pa ang bagay na yon, ibang klaseng katapangan pa rin ang kailangan para magawa ang ginawa ni Gun. Bumuti ng kondisyon ni Leorio. Mukhang ligtas na siya. Siguro sobrang close niyo, no? Ate, meron ka pa bang sleeping gas na natitira dyan? Meron, pero... Payag ka ba magpalitan tayo? ID number ni Bourbon yan, ah! Kapag kinuha mo to, magkakaroon ka na ng 6 points, tama? Oo, tama ka dun. Pero, pwede ko bang malaman ano bang binabalak mong paggamitan ng sleeping gas? Ano pa ba? Gagamitin ko para patulugin yung mga ahas para makalabas tayo. Totoong magiging mas mabisa yun kung gagamitin mo dito sa loob kaysa nung ginamit ko siya sa labas. Mapupuno ang buong kuweba ng gas sa loob ng 5 minuto at siguradong mapapatulog ng lahat ng ahas. Pero 5 minuto dapat yun. Walang taong nakakapigil ng hininga nila ng ganong katagal. Walang silbing patulugin yung mga ahas kung pati tayo makakatulog. Paano tayo tatakas? 9 minutes and 44 seconds. Ha? Ang record ko sa pagpigil ng hininga. Pagtalab ng gas, pwede ko nang buhatin kayo lahat palabas dito. Wala akong tiwala sa'yo. Baka kasi iwanan mo kami dito at tumakas ka mag-isa. Naniniwala ka ba na magagawa ni Gun yun pagkatapos ng iguis ang buhay niya kanina para lang mailigtas si Leorio? Magtiwala ka. Akong bahala sa'yo. Ilalabas kita mula rito. Okay, handa na. Kapag sumenyas ako, tsaka mo pakawalan yung sleeping gas. Oo, sige. $199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. Eto, iiwan ko na sa iyo ang number ni Bourbon para mahanap ka ng mga examiner. Kukunin ko na tong ID number mo nang sa ganun makompleto ni Leorio at puntos net makapasa siya. Ito na lang ang bayad mo sa pagkarga ko sa iyo. Sorry ah! Attention! Ang phase 4 ng hunger exam ninyo ay tapos na. Tinatawagan ng lahat ng aplikante na magmadali at magtungo sa lugar na pinanggalingan ninyo. Para makarating dito, bibigyan ko kayo ng karagdagang 1 oras. Kapag hindi kayo nakarating sa loob ng itinagdang oras, kahit may sapat kayong puntos, babagsak pa rin kayo sa exam. Hindi rin kayo pinapayagan makipagpalitan ng ID number mula sa puntong ito. Ang sino mang mahuli na makikipagpalitan ng ID number ay agad na disqualified.